Sa gitna ng kabi-kabilang protesta laban sa pagpapatupad ng kontrobersyal na Anti-Cybercrime Act of 2012, tila hindi natitinag ang pamahalaan sa pagpapatupad nito. Ditong Miyerkules, October 3, formal na ipinatupad ang Anti-Cybercrime Act of 2012. Lain itong bigyan ng kapangyarihan ng mga otoridad na arestuhin at parusahan ang mga gagawa ng krimen sa internet. Pero kasabay ng pagpapatupad ang pagbuhos ng kabi-kabilang patikos. Pagsupil daw kasi ito sa freedom of speech at expression. Ang ilang tutol dito ginawang itim ang kanilang website at Facebook accounts. Ilang government websites ang nahak ng grupong Anonymous Philippines. Kabilang na dyan ang mismong website ng Office of the President. Hindi raw titigil ang grupo hanggat hindi na ibabasura ang batas. Mr. President, Senator, Congressman, tuklap po natin ang ating mga mata. Hindi po pa natin nakikita ang mga hinaing ng taong bayan. Bukod sa umuning pagpigil sa freedom of expression, partikular na binabatikos ang probisyon ukol sa libel. Pero depensa ni Senador Tito Soto, proteksyon lang daw ito para sa mas nakararami. Ring out yung problema ninyo dati sa GMA, kay Ria Ramos. Ring up ko doon sa kanila. At saka yung mga iba pang nababasto sa Facebook, sa Twitter, at saka sa YouTube na mga sila Maricar Reyes, sila Trina Halili, sila Ramjen Revilla. Pinag-usapan namin yun. Ito mga celebrities to. Yung mga hindi celebrities ka ako. Sang-ayon naman dito ang aktres na si Rian Ramos na naging kontrobersyal nang lumabas sa internet ang tungkol sa umano'y relasyon nila ni Mo Twister. Hindi raw biro ang maging tampulan ng panlalait at pambabasto sa internet. I wouldn't say I'm pro and I'm not anti either, but I put my trust in our government to protect us because, you know, here in the real world, meron tayong mga rules, we have laws, but once we get online, all of a sudden wala nang mga laws. Pero matindi ang pagtutol dito ng iba't ibang grupo. Ayon sa Kabataan Party List na nakabase sa Iloilo, nilabag nito ang freedom of expression. Kung ang mga safeguards natin, katulad ng Cybercrime Prevention Act, ay makakatigil sa ating karapatan ng expression, privacy, at makakakitil doon sa ating mga civil liberties na tinatawag natin, dapat pigilan natin ang batas na ito. Tingin naman ng Outcrop, ang student publication ng University of Philippines, Baguio. Since campaign po ng UP ngayon ang decriminalization of libel, as part of the cybercrime law, yung online libel ay isa rin po sa mga pagpapalala pa ng redundancy ng libel law. Ganito rin ang pananaw ng ilang mamamahayag sa Cebu. Kita po unya may mabiktima sa pagpangharas o kaning bullying pananglitan sa laing lugar nila mabasahan sa Manila, sa Baguio, sa Mindanao unya. Ngadto ta nila pa sa kaagkaso mahugpod nga murag maharas ta. Ang mga abogado ng Ateneo Human Rights Center nagpasa na rin ng petisyon sa Supreme Court kontra sa anti-cybercrime law. Maaaring maganda na turuan ka to be more responsible, but at the same time, the way to make you more responsible is through criminal liability. Sa ngayon, hindi bababa sa siyam na grupo at individual ang naghahainan ng petisyon kontra sa batas na ito. At para mabawasan ang pagbatikos, mismo may akda na ng batas na si Senador Edgardo Angara. Nais niyang ipasuspende muna ang isa pang kontrobersyal na probisyon, ang Section 19, kung saan nakasada kung ang computer data ay nakitang lumalabag sa anti-cybercrime law, pwede itong harangin ng DOJ. Personally, I would recommend that we ask the Secretary of Justice when promulgating the rules and regulations to suspend the exercise of his power in the meantime before the Supreme Court, either before the Supreme Court decides on this particular issue or the Congress passes the amendatory law. Pinaamenda na rin daw niya ang probisyon sa libel. Alam mo sa criminal law or criminal code, kailangan uniform except na kung iba-ibang crime, siyempre ibang mga penalty. But kung parehong crime, it ought to be the same. Si Pangulong Noel Aquino todo depensa naman sa pagpasa niya sa batas. Marami raw kasing krimeng nagaganap sa internet kaya dapat meron ding managot. Sang-ayon din daw siya sa pagpaparusa sa online libel. Ako po hindi sang-ayon na tatanggalin natin. Parang kung meron ka sinulat, kunyari ikaw may sinulat ka TJ,
at libelous, o meron ka pananagutan. Yeah. Kung ikaw naman ay broadcaster, sinabi mo sa radyo o sa TV, may pananagutan ka rin. Kung parehong libelous sa sinabi mo, dinambang ka sa internet, siguro libelous pa rin ho yun. Pero pabor naman daw siyang babaan ng parusa rito na pagkakulong ng hanggang 12 taon. Other computer-related forgery, computer-related fraud, content-related offenses like yung child pornography, etc., unsolicited commercial transaction. Marami yung nakabudo na maganda. No? Nagkatalo tayo sa isang provision. Wala ho sa kapangyarihan ko na i-delete yung provision on libel, for instance. Agad naman kumilos si DOJ Secretary Laila De Lima para tugisin ang mga nag-hack sa ilang websites bilang protesta sa Anti-Cybercrime Act. Tiniyak rin ni De Lima na walang dapat ikabahala ang publiko. Ang prioridad daw kasi nila sa ngayon, tugisin ang organized cybercrimes tulad ng cybersex at hindi ang individual na netizens. Inoorganisa na rin ngayon ng DOJ ang Cybercrime Office na tututok sa pagpapatupad ng batas. We will gradually handle this matter and very prudently because nga of the objections being raised and because of the pending petitions. So kahit walang TRO, ay siguro hindi naman kaagad-agad na magiging full-blown ang pag-implement. Ayon naman sa NBI, tukoy na rin nila ang Internet Protocol address ng ilan sa mga hacker na nakialam sa web page ng ilang government office.